It is everywhere. It fills our homes, illuminates our streets. Where there is light, there is the presence of God. Even in the darkness, His love comes through. It gives without measure and goes the extra mile. It endures forever. It is like no other. Truly, there is no love greater than a love like His. Okay. Mapagpalang araw ng linggo po sa atin lahat. Kumusta po kayo? Kumain na po ba kayo? Maigi naman po. Sige, nasa ikatlong yugto na po tayo. Last installment po ng ating serye na A Love Like His. And unang linggo po, pinag-usapan po natin na yung perpektong pag-ibig po ng Panginoong Diyos. So, maunawaan po natin yung tunay na pag-ibig ng Panginoong Diyos po, na ang Diyos po ang may akda at pinagmumulan ng tunay na pag-ibig. At ito po'y dinemonstrate sa pamamagitan po ng pag-ibig po ng ating Panginoong Diyos na isinugo niya ang kaisa-isa niyang anak na si Jesucristo. So as we know Him, we know the love, ito rin po yung maibibigay po natin sa iba. Second week naman po, pinag-usapan natin na living in God's perfect love o yung pamumuhay po sa pag-ibig na perpekto ng Panginoong Diyos. At pinag-usapan din po natin na ibinahagi po sa atin ang Diyos na banal na Espiritu to confirm yung relationship po na ibinigay po sa atin ng Panginoong Diyos. So through that, we can also practice being in our living here on earth, we can practice na magmahalan po. Again, sabi natin ang Diyos na banal na Espiritu ay there's a fruit. Ano po yung prutas noon? Yung love, joy, peace, patience, goodness, kindness, and self-control. So, ang Diyos na banal na Espiritu po mismo ay namumuhay po sa atin. Ngayon naman po, ikatlong linggo, pag-uusapan po natin yung responding to God's perfect love o yung tugon sa perpektong pag-ibig po ng Panginoong Diyos. The more we receive the love of God, ito rin naman po yung tugon na meron po tayo. In responding God's perfect love, maintindihan naman po natin paano naman po natin to i-rely yung pag-ibig na ibinigay po sa atin ng Panginoong Diyos sa mga tao na nakapaligid po sa atin. Can we all stand up and let us read the Word of God in First John chapter 4 verse 19 to 21. Sabi po sa salita ng Diyos, umiibig tayo sa Diyos dahil siya ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing mahal niya ang Diyos, ngunit napupot naman siya sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Dahil kung ang kapatid niya mismo na nakikita niya ay hindi niya mahal, paano pa kaya niya magagawang mahalin ang Diyos na hindi naman niya nakikita? Kaya ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo, ang taong nagmamahal sa Diyos ay dapat ding nagmamahal sa kanyang kapatid. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa pag-ibig na ibinigay mo sa amin. Tunay na ikaw ang Diyos na may pag-ibig na pasensoso, mabait, gentle. Even Lord, when the time Lord na kami lumalayo sa iyo, ay patuloy mo pa rin kaming hinahabol. Even we're still sinner, you died for us so that we can inherit this love na ibinigay mo sa amin, na tunay na ang pag-ibig mo ay perpekto, it is unconditional, it is sacrificial, and it is eternal. We pray for the day, God, nagabayan mo kami, Diyos na banal na Espiritu din, na sa aming pamumuhay ay maipamuhay namin ang iyong perpektong pag-ibig, na hindi lang kami ang nag-inherit nito, but also yung iba po ay mag-benefit
lalo na yung mga mahal namin sa buhay na hindi pa nakakakilala sa'yo, yung mga tao, Lord, na nasa labas, na tunay na naghahanap din ng tunay na pag-ibig, dalangin namin na gamitin mo kami, ang aming mga bibig, ang aming mga kamay, ang aming mga paa, para maranasan nila ang tunay mong pag-ibig. Yes, hindi po madali na magmahal ng tao na hindi ka mahal-mahal, pero pagka naunawaan po namin ang iyong pag-ibig, tunay po na pwede namin 'tong magawa dahil ito'y dinemonstrate mo sa amin. Dalangin po namin ang iyong grasya, ang iyong presensya ay mapasa amin sa aming buong pagbubulay-bulay ng iyong salita. Tinataas namin 'to sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Sige po, maupo na po tayo. So, ang nagsulat po nito ay si Apostle John, na tinawag po natin yung sarili niya o tinatawag po siya na the Apostle of Love. And truly, si John po, kung makikita po natin na siya pong, yung mga sinulat niya po, yung John, epistles of, 1 John, 2 John, and 3 John, makikita po natin na lahat ng sinasabi niya doon is talking about love. And tamang-tama, itong month of ng pag-ibig, sino dito masaya ngayong February? Parang hindi kayo masaya. Ayun, sige taas nga yung kamay nung masaya nung February, yan, yan. Hope natagpuan niyo po yung tunay na pag-ibig natin, and bilang Kristiyano gusto ko pong ipaalala sa atin na tayo dapat po yung masaya. Bakit? Ang tunay pong pag-ibig ay matatagpuan lang natin po sa ating Panginoong Hesukristo. So again, sinulat po ito ni John na gusto niyang ipaunawa sa mga tao na kasi yung meron po ditong maling mga katuruan na ang pag-ibig ay ganito, na si Kristo ay ano lamang, kathang-isip lamang. Kasi when John, alam niyo po ba na sa lahat ng disciple, si John po yung pinakamatagal na nabuhay? And in this time, wala na po yung kumbaga marami ng panahon na nagdaan, so hindi na po nakita ng mga tao o naintindihan yung kumbaga mga salin-salin na lang po yung nangyari sa cross ng Kalbaryo. Kaya nagkakameron po ng mga false teaching. So si John po, ang ginawa niya po, ipinaunawa niya po sa mga tao na totoo yung nangyari sa cross ng Kalbaryo, na si Jesucristo ay anak ng Diyos sa pamamagitan po ng pag-ibig. And so, ang sinasaad niya rin po dito, may warning siya na kung ikaw ay mahal mo ang Diyos, dapat minamahal mo rin yung kapwa-tao na meron ka. Sino po dito makakapagsabi na mahal mo si Jesus? You love Jesus? Can you raise your hand? Yun, lahat po tayo, no? Ganon din po, every time nag-preach po si John, tinatanong niya, sino dito mahal mo ang Diyos? Marami po nagtataasan ng kamay. That's why nagbigay siya ng warning. Hope, hindi nyo lang mahal ang Panginoong Diyos, pero mahal nyo rin ang sangkatauhan. Kasi some of them, they are raising their hand, sinasabi nilang mahal nila ang Diyos, pero galit na galit sila doon sa kapwa-tao na meron sila. Merong grudges. Pagka nakita, yung parang nanggigigil. Meron ba kayong ganong kakilala? Or parang ikaw, pagka may nakita ka, nagagalit ka? Nag-o-hold sila ng grudges. Yung iba naman, may bitterness na ang ginagawa, hinuhukay pa. Wala namang ginagawa, dumaan lang, nakakainsulto yun, hindi ako pinansin. Lagi yan, yabang talaga niya, yabang talaga. Yung parang bagang hinuhukay, yung lalo pang pinapalalim yung galit. Yung iba naman, dapat siya nahingi ng tawad sa akin, alam mo yung masyadong mataas. That's why ito pong sinulat po ni John, yung chapter 4 verse 19 to 12. Inaano niya dapat na kung ikaw ay mahal mo talaga ang Diyos, dapat may ebidensya. Yan. May ebidensya. Ang ebidensya nito ay minamahal mo yung kapwa-tao na meron tayo. Dahil isang malaking contradiction, parang contradiction na sinasabi mong mahal mo ang Diyos, pero hindi ka marunong magpatawad, hindi ka marunong magmahal ng iyong kapwa-tao.
That's why, ang first point po na meron tayo, our love is a response to God's love. Yung ating pong pagmamahal ay ito po'y tugon sa pag-ibig po ng Panginoong Diyos. It means, dapat tayo po muna, mga Kristiyano, tayo po mismo muna, the foundation of love na meron tayo ay nagmumula po sa ating Panginoong Diyos. That's why sinabi po dito in chapter 19, umibig tayo sa Diyos dahil siya ang unang umibig sa atin. Na sinasabi po dito na ang Diyos po mismo ang unang umibig sa atin. Hindi po tayo, bagkus siya po mismo ang unang umibig sa atin. Remember that our God is the Alpha and the Omega. Sa simula pa lang po, kumbaga sinasaad po dito, wala ka pang ginagawang maganda, hindi ka pa uma-attend sa church. Thank you po that Sunday after Sunday, naandito tayo, nagbabasa tayo ng Biblia, nagsaserve po tayo, yung we serve natin, nag-alalad tayo ng oras, na magsilbi tayo sa simbahan dito. Pero sinasaad po dito, wala pa man po tayong gagawin, wala pa man tayong ginagawa, makasalanan pa tayo, pero ang ating pong Panginoong Diyos ay minahal ka na. Common you hear na parang pakiramdam mo hindi ka kamahal-mahal. Wala naman yan. Sabi mo nga sa katabi mo, God loves you. Yeah. Eh Rod, parang iba naman binulong mo eh. Parang sabi mo, I love you. God loves you. Yeah. Nangyayon sabi mo, God loves you. Yeah. This verse teaches us na ang pag-ibig po ay galing po sa Panginoong Diyos. Before we thought na mahal natin siya or nagmamahal tayo ng iba, sinasaad po dito na ang pag-ibig po ay nagmula sa ating Panginoong Diyos. God love is the foundation of our love for Him and to others. Na pundasyon po ng pag-ibig natin ay nagmumula po ito sa ating Panginoong Diyos. Na hindi po tayo makakapagmahal ng kapwa-tao kung hindi po natin alam ang pag-ibig po ng Panginoong Diyos. Sino dito gusto mong mahalin yung mga kaaway mo? Di ba lahat naman tayo? Pero ang tao po, ang pag-ibig ng tao is conditional. Tama ba? Nagmamahal tayo dahil may kondisyon. Mahal mo siya kasi maganda siya. Mahal mo siya kasi lahat ng gusto mo ibinibigay niya. Mahal mo siya kasi ito yung nararamdaman mo. Eh, paano kung wala na? It will end up to nothing. But if we know the source na meron po tayo, sabi doon, mahal niya na tayo kahit wala pa tayong ginagawa. Siya ang unang nagmahal sa atin bago pa natin siya minahal. Why we are here today? Because it is God who chose us. Siya rin yung may gawa at nagdalagay sa iyo at nagtalaga ng araw na ito na nandito ka ngayon. God is the foundation of love, of our love for Him and for others. Katulad po ng ilaw na to. Nakikita po ba natin yung mga ilaw? Yung ilaw pong yan, kaya po maliwanag yan, kasi may source po yan o yung electric po na meron tayo. Pero pagka po nakat po yung sa electric po natin, again, mawawala po yung ilaw na yan. Parang sa atin po, kailangan po tayo naka-plug in po doon sa source na meron tayo, which is ito po yung ating Panginoon. At sa paanong paraan po niya dinemonstrate to? God's love demonstrated through Jesus Christ. Romans 5:8. Pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit nung tayo'y makasalanan pa, namatay na si Kristo para sa atin. Hindi po naghintay si Jesus na tayo po ay maging perpekto.
May katabi ka ba mukhang perpekto? Mukha lang. Kasi po kahit ano pong gawin natin, wala pong perpekto. Pero even we are broken, even we are yung patuloy tayong lumalayo sa kanya. Tanda ko po no'n, yung mga kapatid ko, lagi na nila ako sinasama sa church. Pumupunta lang ako sa church dahil ililibre nila ako. And I received the message of God, pero alam mo yung parang kang laging lumalayo? Ganito naman, parang ba't ang Panginoong Diyos po ay pasensyoso until the time, in my right timing, I end up praising Him, worshiping Him because of His patience, because of His love. Even we are still broken, God chose us. Pinili niya pong mamatay sa cross ng Kalbaryo para po maramdaman po natin yung pag-ibig na yon. God love changes and transform us. Ito pong pag-ibig ng Panginoong Diyos, ito po yung nagpapabago sa atin. Sino dito nasabihan ka na nung kakilala mo, parang ang dami, parang bumait ka na? Meron ba? When we understand and experience God's love, it transforms how we relate to others. We no longer love based on feelings alone, but out of gratitude and obedience to God. Tanda ko po noon, parang lagi lang may humahabol sa akin na parang, nung sabi nung kapatid ko, ito nga pala si Van, tapos after ni Van si Renante. So kahit saan po ako pumunta meron pong tao na lumalapit sa akin na taga-simbahan po. Sabi ko, ba't kaya ito nagsasayang ng oras sa akin? Until the time makita ko yung ginagawa nila, ginagawa ko na rin. And some of you, 'di ba? When we understand the love of God, it transform us also. Look at John. Bago naman po siya tawagin John the Beloved, 'di ba? Ano yung ugali ni John? Sabi pa nga niya doon, Panginoong Jesus, 'di ba ipapako ka sa cross? Puwede mo bang kaming gawin do'n sa kaliwa mo at sa kanan mo? 'Di ba nung inaanong gano'n? Pero anong anong nangyari sa kanya? It end up yung pagiging arrogante niya, pagiging mayabang niya, end up na tinawag siyang John the Beloved. And same thing to us. If we want to grow, if we want to be transformed, sino gusto niyo dito mabago tayo? Magkameron tayo ng changes. It will happen if we understand the love of God. Ang question po, where do we spend our time? During your quiet time, ano lang ba yung pinagpe-prayan mo? Pinagpe-prayan mo lang ba, Lord, ibigay mo ang aking mga pangangailangan. Okay naman po yun, wala naman pong masama yun. Pero ipinagdasal mo ba, Panginoon, baguhin mo po ako. Every time we attend church, every time nasa victory group po tayo, nakikita po natin yung mga mali natin. And even God the Holy Spirit remind us for all the things na mga ginagawa po natin mali. Tama ba? Or ako lang? But every time we read the Word of God, every time we pray, every time we understand the love of God na ginawa po sa atin, it truly give us the chance na tayo po ay mabago at tayo po ay matransform. Sabi mo nga sa katabi mo, tapikin mo nga sa mo, good job. Yan. Alam ko po, kahit kayo naninibago na kayo sa sarili nyo, grabe naman, ang dami nang nabago sa akin, di ba? Sige, na-appreciate mo ba yung katabi mo? Totoo bang may nabago dyan sa katabi mo? Di ba, di ba? Parang meron pong uma-attend dito sa atin. Parang mga 3 weeks na po siyang uma-attend. So happen na siya po ay parang schoolmate ko sa Kalayan. That time po hindi pa po ako born again. Hindi pa rin siya born again. So alam namin yung mga ginagawa namin. Kumbaga, maliit lang naman yung Kalayan, Tapos one time nung nagse-share na siya nung experience niya dito sa church. Sabi niya,
Grabe naman yung yung love ni God na truly ito yung ginawa niya sa akin. Tapos yung mga tao na parang may mga kinikwento siya na napatawad na niya, and now kahit may pinagdadaanan pa rin siya, andun yung hope niya, pag-asa niya sa hinaharap. Nagulat akong gano'n, wow! Sabi ko sa kanya, "Ikaw ba 'yan?" Tapos binalikan niya ako, "Pastor, ikaw ba 'yan?" Binalikan niya rin ako, eh. Parang, what do I mean? Truly, when we encounter God, there's a transformation that will happen to us. But the question, naipapasa ba natin 'to sa iba natin? So, the more we have time to the Lord, the more we have time also in prayer and understanding His love to us, again, there's a transformation that will happen to us. First point po natin, our love is a response to God's love. Ang pag-ibig po natin ay tumutugon sa pag-ibig ng Panginoong Diyos na binigay sa atin. Yes, sino po dito mahal mo ang Panginoong Diyos? Taas mo ang kamay. Yes. Pero tandaan niyo po, siya po ang unang nagmahal sa bawat isa sa atin. Mahal na mahal po tayo ng Panginoong Diyos. Second point, love for God and love for others are inseparable. Ibig sabihin po, ang pag-ibig po natin sa Panginoong Diyos at pag-ibig po natin sa ating kapwa ay hindi pwedeng maghiwalay. Nung first week pa lang po natin, pinipreach na po natin na yung sobrang pag-ibig po ng Panginoong Diyos sa atin, it will turn na mamahalin po natin ang kapwa-tao natin. That's why sinabi po dito in John chapter 4, 1 John chapter 4 verse 20. Ang nagsasabing mahal niya ang Diyos, ngunit napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Dahil kung ang kapatid niya mismo ay nakikita niya ay hindi niya mahal, paano pa kaya niya magagawa na mahalin ang Diyos na hindi naman nakikita? So dito po merong strong warning si John na sinasabi niya dito, kung i-claim natin na mahal natin ang Diyos, pero hindi mo mahal ang iba, niloloko mo lang ang sarili mo. Can we check our heart today? Meron ba tayong tao na hindi natin mapatawad? Meron ba tayong tao na galit tayo? So ngayon, kung sinasabi natin na mahal ang Diyos, wina-warningan tayo ni John na hindi dapat. Dahil ang pag-ibig ng Diyos at pag-ibig sa kapwa ay hindi po pwedeng magkahiwalayan. May warning. Ibig po sabihin nito po na ito pong verse 20 na matutunan po natin na ang pag-ibig po is more than the words. Love is more than words. Kung sinasabi natin mahal ang Diyos, may proven po at may action po sa pamamagitan po ng pagmamahal natin sa iba. Again, tingnan mo nga yung katabi mo muli. Madali bang mahalin yan? Oo naman. Yung kapitbahay natin. Sino dito, meron kayong mga kapitbahay? Mababait ba kapitbahay nyo? Madali bang mahalin yung kapitbahay na siguro yung nagbibigay ng ulam, pero yung lahat na pinansin, honestly, hindi po madali magmahal ng iba. Pero sinasaad po dito kung mahal natin ng Diyos, hindi lang po natin ito sinasambit. Parang ako po, pagka nakita niyo po ako dito, ang dali lang, pastor, pwede ko sambitin, i-explain sa inyo. Pero kung hindi po ito magmumula sa akin at may action ako to love my neighbors o to love others, sabi po doon, niloloko ko lang ang sarili ko. First John chapter 3
Verse 18, mga anak, huwag tayong magmahalan sa salita lang, kundi ipakita natin sa gawa na tunay tayong nagmamahal. How we treat others is the real test of whether we have truly received and understood God's love. Kung papaano daw po natin tinatrato ang iba, ito daw po yung testing kung tunay daw po nating na-receive at naintindihan ang pag-ibig ng Panginoong Diyos. Meron po itong action. Sa mga campus natin dyan, taas sa mga kamay ng mga campus natin. Do we love Jesus? So dapat nakikita ito ng ating mga magulang. Yes, I really appreciate you na lagi po tayong umaatid sa simbahan natin. Nagsiserve po tayo, nagsishare po tayo ng gospel. Pero ang tanong, naguhugas ba tayo ng pinggan sa ating mga bahay? Yun, very good. Sabi po sa Bible, honor your parents. Hindi natin sila ino-honor dahil ka-honor-honor sila. Pero kung sinabi po sa Bible na i-honor po natin sila na wala pong hinaangad na kapalit, we should honor our parents. Na yung ating pong gawa ay nakikita o yung ating pong pagmamahal sa Diyos, pagkakaunawa sa pag-ibig ng Diyos ay nakikita po in our application. Sa mga mag-asawa, taas po ang mag-asawang masaya. Yon. Thank you, Lord. Wife, sabi doon, asawang babae, magpasakop ka sa iyong asawang lalaki. Asawang lalaki, ay hindi ka magpasakop. si Kuya Rex, sabi niya, magpasakop din kayo. Asawang lalaki, mahalin mo ang iyong asawang babae katulad ng pagmamahal kay Kristo. Sa mga single, yan, mga single dyan, meron ba? Again, siya dito naghahanap na ng pag-ibig. Ang pag-ibig ay unang matatagpuan natin sa pag-ibig po ng Panginoong Hesukristo. Again, we cannot give love to others if we don't understand the real love of God. So, love is more than words. There's a action po na nakahalubilo po dito. Honestly po, sabi ko nga din po kanina, being a husband, a parent po, and a pastor, may mga pinagdadaanan din po, may mga struggle din po ako in terms of relationship. Hindi lahat gugustuhin ka. Yung itsura ko pong ito, tamo, hindi na gusto-gusto. Pero honestly, hindi ka ng lahat. But the word telling us na love is more than the word, but there's an action. That's why kailangan po yung mga, I really appreciate yung mga, sino dito may mga victory group po kayo? Sabihin mo sa katabi mo, you need someone. Yeah. Sa church po, meron po tayong victory group, meron po nagdi-disciple, meron pong mga kumbaga nag-e-encourage to one another. Nung ano nga po, nung na-invite po kaming mag-asawa sa Lucena, nag-ano po kami doon, nagsalita po kami sa mga couple. Parang when I look into my wife, sabi, tayo ba dapat nandito? Parang marami po kaming natutunan kasi talaga in terms of our relationship kay Pastor Ed po at kay Ate Joanne. So happen na in-invite lang nila kami to be the one also to speak doon. Pero what do I mean? Na-appreciate ko po talaga yung leadership po ng simbahan, yung mga tao po nakapaligid. So that parang we can apply it also sa aming mga buhay. May mga moment na tama-tama wala dito yung asawa ko. Parang nung early namin mag-asawa, parang sabi niya, lumayas ka na dito. Alam niyo po pinag-awayan namin? Ulam lang. Parang sabi ko, ay, alat naman ang luto mo. Ay, una niya, bago pa lang po natututo magluto. Ay, alat naman ang, yun lang sinabi ko, may pinalayas na ako.
Pero alam mo ang ginawa parang tawag lang ako kay Pastor Ed, pinalayas ako ng asawa, "Oh, anong ginawa mo?" "Wala, sabi ko lang yung ulam hindi masarap." "Hala, umuwi ka na, pupunta po ako diyan." "Hindi, umuwi ka na." Pag-uwi ko ng bahay sabi nung asawa ko, "Hi honey, sorry." Yun pala tinawagan na rin ni Ate Joanne. Again, loving is not, more than the words. Minsan po bago ako matulog, sinusulat ko na po yung mga dapat kong gawin. Susulat ko, ano nga ba yung pinag-awayan namin? Ay sige, ito pinag-awayan namin. Hindi ako gumising ng maaga, siya nagluto ng pagkain ng mga bata, babawi po ako dun. Loving others, eh, naku, itong kaklase ko kailangan kong tawagan, mapag-prayan ko. I don't know in your yung kapitbahay namin, pagka lumabas ako ng labas, nakatingin na naman sa akin, ang gagawin ko hindi ko titingnan at pagdadasal ko siya, "God bless you. Bukas kunin ka na ni Lord." Ay hindi ba, hindi. We can write it into our our time of our devotion. We can then also we can ask a person also, can guide us, teach us, and ask the God the Holy Spirit. Sabi ko nga po last week, naglaro ako ng yung sa basketball. Eh, nung naglaro po kami ang lakas nung kalaban namin sina kuya ay ang lalakas pong mamagna mga napapa-pray ako, "Lord, pigilan mo po ako." So happen maganda naman po nangyari. So again, love is more than words. Hating others contradicts loving God. Yung yung hindi po natin pagkagusto sa iba, ito po ay contradict po sa pagmamahal natin sa Panginoong Diyos. 1 John chapter 4 verse 20, ang nagsasabing mahal niya ang Diyos ngunit napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Dahil kung ang kapatid niya mismo ay nakikita niya at hindi niya mahal, paano pa kaya niya magagawang mahalin ang Diyos na hindi naman nakikita? So, sinasabi po 'di ba last time, tayo po is representing God na hindi nakikita. Yung paggawa po nating mabuti, ito po ay representation po tayo ng ating Panginoong Diyos na hindi nakikita. Ito naman po sinasabi dito, papaano mo mamahalin ang Diyos na hindi nakikita ay yung nakikita mo ay hindi mo minamahal. Our love for other reflects our spiritual condition. Kung ano po yung ginagawa natin in silent or, in secret, ito rin po yung magagawa natin in public. If we are filled with resentment, unforgiveness, prejudice, it reveals that we have not fully allowed God's love to shape us. Kung dahil daw po ay may mga unforgiveness, meron daw po tayong prejudice, ang gusto mo lang yung mga tao na katulad mo lamang, pero yung iba hindi na welcome sa church. Parang kailangan daw po natin i-examine yung atin pong sarili. Again, let's examine our heart kung may bitterness pa tayo, unforgiveness, or prejudice. Lalo na po itong natin, Heart Month. Meron po tayong check-up sa puso natin at i-ask po natin ng Panginoong Diyos, "Panginoon, if that person hanggang ngayon hindi ko malimutan yung ginawa niya sa'kin, tulungan mo po ako, nagtitiwala ako na ikaw ang Diyos, na Diyos na walang imposible, na kaya mong tanggalin yung mga negative na nasa puso ko at nasa isipan ko." As I end, love is a command, not an option or a suggestion. Ang pag-ibig po ay utos ng Panginoong Diyos. Hindi lang po ito feeling or we have an option or a suggestion only.
First John chapter 4 verse 21, kaya itong utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang taong nagmamahal sa Diyos ay dapat ding magmahal sa kanyang kapatid. Hindi po natin kailangan mamili kung sino at kailan po natin mamahalin. Ang pagmamahal po sa iba should be an act of obedience. Again, we do not get to choose whom we love or when we love. Loving others should be an act of obedience. Ito po ay utos ng Panginoong Diyos na mahalin po natin ang mga taong hindi kamahal-mahal. Matthew 22 verse 37 to 40. Sumagot si Jesus, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos sa lahat. At ang ikalawang pinakamahalagang utos ay katulad din nito. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ang buong kautusan ni Moses at ang mga isinulat ng mga propeta ay nakasalalay sa dalawang utos na ito. So ito po yung sinaad po ni Jesus na the greatest commandment, yung loving God and loving others. Tandaan niyo po ba ito? Ito yung time na kinokot up, parang hinuhuli siya ng mga Pariseo na ano ba yung salita na ano ba yung utos na dapat sundin. So, marami pong kautusan pero ang sinaad lang po ni Kristo, mahalin mo ang Diyos ng buong puso mo, buong isipan mo, buong kaluluwa mo, at mahalin mo yung iba katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. So tingnan natin, kung ito ang masusunod, meron pa bang tao na gagawa ng walang hiya sa iba? Meron pa bang magkokorupsyon? Meron pa bang magiging makasarili o parang iaangat lamang ang sarili niya? Parang hindi mangyayari po yun. Sabi doon, ang pagmamahal sa iba ay katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So kung gusto mo na sinasabihan kang magandang lalaki, lagi mong sabihin din yung iba na magandang lalaki. Para ba kang ganon? Tama, sabihin mo sa kanila mo, you are beautiful. You are handsome. Ano pakiramdam? Ganda, no? And look, lahat po ng kautusan ng Diyos, if you love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and you love your neighbor as you love yourself, I don't think so na meron pa tayong susuwayin na utos ng Panginoong Diyos. Love is not based on emotion, but on obedience. Minsan po pagka nagmahal tayo dahil po sa feelings, but ito po, it's a convenient lang po sa atin. Pero po yung pagmamahal po with obedience, it's inconvenient po. Tama ba? Sabi po sa Luke chapter 6 verse 27 to 28, ngunit sinasabi ko sa inyo na mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang mga kaaway, maging mabuti kayo sa mga galit sa inyo, pagpalain ninyo ang mga umaalipusta sa inyo, at idalangin ninyo ang mga nagmamalupit sa inyo. Madali po ba itong gawin? Madali po bang magmahal ng kaaway? Taas po ang kamay ng nadadalian. Maging mabuti kayo sa mga galit sa inyo. Yung lagi daw pong galit sa inyo, instead na balikan mo ng puto kutsinta, ang dapat mong lagi mo sasabihin, pagpalain ka ng Panginoong Diyos, mahal ka ng Diyos. Peace be with you. Sabi ito, pagpalain ninyo ang mga umaalipusta sa inyo. Pagpalain mo pa daw po.
Tapos sabi dito, idalangin ninyo ang mga nagmamalupit sa inyo. Ipagdasal daw po natin. Alam mo yung pagbe-bless sa iba pong version, sabi doon, pakainin mo pa sila. Again, love is not based on emotion, but love is based on obedience. Yung pagsunod po natin doon sa command ng Panginoong Diyos, kaya po kailangan po natin mahalin ang ating kapwa. John 14 verse 15, kung mahal nyo ako, susundin nyo ang aking mga utos. Kung mahal daw po natin ang ating Panginoong Diyos, meron daw po tayong pagsunod. At ano po yung sinasabi niya? Mahalin po natin ang ating kaaway. Pagpalain po natin sila, ipagdasal po natin sila. It means, if there's a person, it's time to let go the person. Forgive that person and find a strategy paano mo siya i-bless. Kung hindi mo pa kayang makipagharap sa kanya, first and foremost, ipagdasal po natin sila. Lord, tulungan mo ako na mapatawad ko yung taong ito. Lord, bigyan mo po ako ng puso na pwede ko siyang pagpalain sa aking panalangin at it will not end up na panalangin lang ng solo, but I will have a time for reconciliation to that person. Showing my love. I-treat ko siya sa isang mamahaling kainan. Kaya kaming mag-asawa, lagi kami nagde-date eh. Kami lagi hindi. Medyo pinabababaw ko lang po yung word Pero I believe God is talking into our heart na we need to love those person na hindi ka mahal-mahal. Sinundan pa po ito ni Jesus in John 14 verse 21, ang sino mang tumatanggap at sumusunod sa mga utos ko ay siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin din ng aking Ama. Mamahalin ko rin siya at ipapakilala ko ang aking sarili sa kanya. We want to know more who God is. Gusto natin mai-reveal pa ng ating Panginoong Diyos yung sobra-sobra niyang pag-ibig sa atin. I don't know, some of us, minsan nga nag-worship lang dito, iyak na po ako. Minsan naglalakad lang ako, nagja-jogging ako, then time ipaparealize ni God kung gaano siya kabuti sa buhay ko. Ay parang mo po na I will end up crying kasi I understand who He is into me. Papaano daw po? Mahalin po natin yung mga tao na hindi kamahal-mahal. Loving others is a proof that we belong to Christ. All of us, we accept Christ as Lord and Savior of our life. Tama ba? Some of us here, tinanggap na natin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ng ating mga buhay. So tayo po, belongs po tayo sa ating Panginoong Jesus. At yung pagmamahal po sa iba ay pagpapakita po na tayo po ay para kay Jesus lamang. John 13 verse 34 to 35, kaya isang bagong utos ang binigay ko sa inyo, magmahalan kayo kung paano ko kayo minamahal, ganoon din dapat magmahal. Ganoon din dapat ang pagmamahal nyo sa isa't isa. Kung nagmamahalan kayo, malalaman ng lahat ng tao na mga tagasunod ko kayo. Let our life be a testimony of God's love. The way we serve others, the way we witness Christ, be intentional po tayo na we show and we act kindness to others. Again,
Loving of other person, it is a command. Are we willing to obey the command of God? What are the practical ways we can show love to someone this week? Paano daw po natin, ano yung mga practical way natin to show our love to others? Umpisahan po natin sa mga mahal natin sa buhay. Isunod po natin dun sa mga tao na medyo mas malapit pa po sa atin. And i-practice din po natin na ipagdasal, patawarin yung mga tao po na sumakit po sa atin. And if there's a time na sinasabi ng Panginoong Diyos na ito na yung oras na to, then reconcile to that person. Conclusion, loving others is not always easy. Tama ba? Ang magmahal ng iba hindi madali. But it is clear sign of our love for God. When we remember that He loved us first, we are empowered to extend the love to others. May we live each day as a reflection of His love, showing grace, kindness, and forgiveness to those around us. We love because God first loved us. Our love for Him is proven by how we treat others, and true love is not optional, but a command to obey. Let us pray. Can we all close our eyes? If you are that person that you feel that you need to forgive a person na kailangan mo siyang palayain, I believe God is talking to you right now. Again, ang pagpapatawad ay hindi po tayo pinapalayan lang po natin yung tao. But tayo po mismo ay pinapalayan ng Panginoong Diyos doon sa grudges at sa bitterness na yan. If you are that person, as everybody close eyes, are you willing to forgive that person? If you are willing to forgive that person, can you raise your hand? Yes, 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 yes. Kung tinaas mo ang iyong kamay, sabayan mo ako sa panalangin. Panginoon, Ikaw po ang Diyos ng pag-ibig. Marami pong salamat sa pagbibigay mo ng pag-ibig at ginawad mo sa akin. Dalangin ko po sa aking pagkakaunawa ng iyong pag-ibig. At sabi mo sa iyong salita, even we still sinner, Christ died for us. Lord, thank you, God, for your love. And because of your love, we can forgive this person. Pwede bang sabitin sa iyong sarili lamang, Panginoon, pinapatawad ko na si. Pwede mo bang iduksong yung pangalan na yun? Lord, thank you that those persons who confess the name, it is you, Lord, who give the strength also. You give the grace also to forgive. Lord, dalangin ko na palitan mo yung kanilang puso ng malinis na puso, Panginoong Diyos, na merong kasiyahan, kagalakan ng pagmamahal sa aming mga kaaway. Pagpapala sa aming mga kaaway, pananalangin sa aming mga kaaway. Thank you, Lord, that it is you, Lord, it's your grace who can transform us, who can change us. And thank you, God, because alam namin na ikaw mismo ang nagpapalaya sa amin sa galit na to. Lord, thank you for your love. In Jesus' name, amen. Alright. Palakpakan naman po natin ng Panginoon sa buhay ni Pastor Ron. Can I invite everyone to stand on their feet as we worship again God as a response. You know, this message is truly speaking how should we respond in God's love. And don't worry guys, kanina habang binipreach ni Pastor Ron yung word,
I was just reminded on the story in the Bible where this person asked Jesus, Lord, itong mga taong nag-reject sa'yo, pwede bang paulanan mo ng bato? Parang ganun. Pwede bang pabagsakin mo 'tong mga 'to dahil nire-reject ka nila? Kita mo yung kumbaga if we would ask the heart of this person, maybe he's not really angry, but the zeal that he has from the Lord is so deep, but he asked the wrong request. And who is that person? It's John. This John who wrote this letter. Paano? Paano nabago yung pagtingin ni Juan sa mga tao? It's his encounter with Jesus. It's his encounter with Jesus. And my question to each and every one of us, kamusta po yung encounter natin sa Panginoon? If we truly receive the love of God, just like John, when we say we love Jesus, we love God, our response is to love people. To love not just your family, not just your classmates, or your friends, or your best friend, but even to the point to love your enemy. We love because He first loved us. Kaya nating magmahal dahil ikaw mismo, tayo mismo, ang unang nakaramdam ng pagmamahal na to. Na hindi natin kayang sukatin, hindi natin kayang arukin ng ating pag-iisip, pero kaya nating maramdaman. At pwede ba nating palapakan ang Panginoon na yun? He demonstrated it on the cross. That's why it's a good response to us as we sing this song. Whatever fear that you have in your hearts that may able or hinders you to love one another, to love other people, may you surrender it to the Lord and give you the courage to love, even if it's so hard, even it's so unthinkable. But your response, our response, is to love. Can I invite everyone to close their eyes? God, this is our response. That every heart, every people, every tongue, every tribe will confess that you are our Lord. Because, Lord, the experience that we had, what we received, this love, is so contagious that we cannot contain this love. That the only thing that we could do is to love others. And I pray, God, that we will obey you. And we will not delay it, God. I believe some of you here may be thinking, baka ano na lang, next year na lang, medyo ipaprocess ko pa. Especially loving those who've hurt you, loving those people who've offended you. Next year na lang siguro, Lord, process ko pa. But I believe God is saying to you to not to delay. Don't delay, anak. Forgive. Release that offense. Release that hurt. If you face rejection, you release. Give it to God. And may our response is to let every people in our circle know our Lord. Thank you, God. As we sing this song, we declare that your name will be up high, your name will be glorified, and your name will be known. In Jesus' name, let's sing this song.